Sa paanan ng isang liblib na bundok, nakatira si Tomas, isang batang 14 na taong gulang. Batak niya ang katawan sa araw-araw na paghahanap buhay at payat siyang parang palaspas dahil madalas ay kulang ang kinakain. Namatay ang kanyang ama 3 taon na ang nakalipas nang gumuho ang ilegal na minahan kung saan ito nagtrabaho. Simula noon, si Tomas na lamang ang inaasahan ng kanyang may sakit na ina. Gabi-gabi, bago matulog, dumudungaw siya sa bintana ng kanilang kubo. Tay, sana po gabayan mo ako. Hindi ko na po alam kung paano kami mabubuhay bukas. Isang araw habang nag-iipon ng panggatong si Tomas, napadpad siya sa dating minahan kung saan namatay ang kanyang ama. Tahimik ang paligid. Natatakpan ng mga damo ang lumang daan at ang hangin ay may dalang malamlam na alaala ng nakaraan. Sa gitna ng durog na bato at kalawang na bakal, napansin niya ang isang makitid na siwang na may kumikislap na liwanag sa dulo. Huminto siya sandali, nanginginig sa kaba. Ngunit may kakaibang puwersang nag-udyok sa kanya na pumasok. Habang lumalapit, ang liwanag ay tila nagbabago ng kulay. Minsan, gintong dilaw. Minsan, asul na mapusyaw. Iniabot niya ang kamay sa liwanag at sa unang hawak, naramdaman niya ang init na parang yakap mula sa ama. Ano kaya ito? Bulong ni Tomas at dahan-dahan siyang lumusong sa loob. Hindi alam na ang kanyang buhay ay unti-unting magbabago. Sa loob ng abandonadong lungga, napahinto si Tomas nang makita niya ang isang maliit na bato na nakahimlay sa gitna ng alikabok. Kumikislap ito ng gintong liwanag. Hindi nakakasilaw pero sapat para makahila ng atensyon. Parang may sariling hinga. Parang may buhay. Lumuhod si Tomas at dahan-dahang hinawakan ang bato. Pagdampi pa lang ng kanyang palad, biglang uminit ito, dumaloy pataas sa kanyang braso at parang may biglang sumiklab na lakas sa loob niya. Hindi masakit, hindi nakakatakot, kundi nakakapagpagaan ng dibdib. Kinagabihan, kahit halos wala siyang kinain, hindi niya naramdaman ang pagod. At kinabukasan, habang nagtitinda siya ng panggatong, napansin niyang mas marami ang bumibili. May mga taong hindi na niya kilala ang lumapit at nag-abot ng dagdag bayad. May ilan pang gumiti at nagpasalamat sa kanya, bagay na hindi niya masyadong nararanasan noon. Parang sinuswerte ako. Simula noon, tuwing nasa bulsa niya ang gintong bato, nagiging magaan ang kanyang mga gawain. Mas madali ang paghahanap ng panggatong at tila mas mabait ang mundo sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero nararamdaman niyang ang batong iyon ay hindi basta bato, kundi simula ng isang hiwagang magpapabago sa kanyang kapalaran. Ngunit walang lihim ang habambuhay na natatago. Isang gabi, napansin ng isang inggiterong kapitbahay ang kakaibang sigla ni Tomas. Habang naglalakad pa uwi mula sa palengke, dala ang natitirang kahoy nito. Sinundan niya ang bata hanggang sa maliit na kubo nila.
Nang walang tao sa paligid, pumasok siya sa bahay ni Tomas at sinubukang agawin ang gintong bato na nakalagay sa lumang kahon. Ngunit nang hawakan niya ito, bigla ay naging malamig at mabigat at tila nawawala ang liwanag na nagbigay ng lakas kay Tomas. Nakita ni Tomas ang nangyayari at agad na tumakbo palabas ng kubo, hawak ang bato. Habang tumatakbo sa dilim, humihinga ng mabigat ang inggitero at sinusubukang habulin siya. Ngunit sa bawat hakbang ni Tomas, ang bato ay nagbigay ng kakaibang lakas sa kanyang mga binti at ang mabibigat na kahoy at bato ay tila napagaan. Sa wakas, nakatakas siya sa bundok at naiwaksi ang inggitero na nauwi sa pagkabigla at pagtalikod. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang tsismis. May mahiwagang bato si Tomas. Ngunit alam ni Tomas, hindi para sa kasakiman ang hiwaga ng bato, kundi para sa tamang panahon at layunin. Isang malamlam na gabi, biglang nagkasakit ng malubha ang ina ni Tomas. Mabilis ang pagbaba ng kanyang kondisyon. Mataas ang lagnat at hirap na hirap sa paghinga. Hindi sapat ang perang naiipon ni Tomas para makapagpagamot sa doktor. Tinutok niya ang lahat ng kanyang atensyon sa ina. Ngunit ang kakulangan sa pera ay tila isang pader na hindi niya kayang gibain. Habang ang kanyang ina ay humihingal, hawak-hawak ni Tomas ang gintong bato na nananalangin sa ilalim ng dilim ng gabi. Kung tunay kang biyaya, pakiusap, tulungan mo si inay. Ako na lang ang kunin mo ng lakas. Parang sumagot ang bato. Biglang uminit sa anyang palad. Kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa bato papunta sa kanyang katawan. At tila ang lahat ng pagod, takot at kaba ay napalitan ng lakas at pag-asa. Pero ang lakas na iyon ay hindi naging magaan sa kanyang puso. Kinabukasan, nagising ang kanyang ina, mas malakas. Mas maayos ang paghinga. Ang lagnat ay nawala at may kunting sigla ang kanyang katawan. Tumingala si Tomas, puno ng pag-asa at pasasalamat. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina, biglang nanlambot ang kanyang mga braso. Para bang inubos ng lahat ng lakas ng katawan niya. At ang kanyang mga paa ay para bang hindi na kayang tumayo. Habang ang kanyang ina ay unti-unting gumagaling, siya ay unti-unting nawawalan ng lakas. Parang ako na lang ang nagbigay. Napagtanto ni Tomas na ang gintong bato ay may kapalit, hindi lang biyaya at lakas. Binigyan siya ng lakas upang matulungan ang ina. Ngunit inubos ng bato ang lahat ng lakas niya bilang apalit. Ang sakripisyo na ginawa ng bato ay isang tunay na pagsubok sa kanya. Anong halaga ng tulong kung ang pag-asang iyon ay may kahalong pagdurusa? At doon, natutunan ni Tomas ang isang mahalagang aral. Ang tunay na biyaya ay hindi laging madali at may mga pagkakataong ang tulong na natamo ay may kasamang sakripisyo pero hindi iyon dahilan upang mawalan ng pag-asa.
Pagbalik ni Tomas sa lumang minahan, tumambad sa kanya ang isang ukit sa dingding na hindi niya napansin noon. Ito ay parang lumitaw na lang ngayon. At sa bawat letra, ramdam niya ang bigat ng mga salitang nakasulat na ang biyaya ay sa may malinis na puso lamang. Hindi kayamanan ang layon, kundi pagliligtas. Doon, sa mga salitang iyon, naunawaan ni Tomas. Hindi pala para sa yaman ng bato. Hindi pala ito isang shortcut sa swerte. Ito ay para lamang tumulong sa mga panahong tunay na nangangailangan at hindi para gamitin sa sariling kapakinabangan. Inilabas niya ang gintong bato, ang naging kaagapay sa mga pagsubok. Tomas nang umingiti habang hawak ang bato. Salamat, pero oras na para maging malaya ka. Dahan-dahan niyang inilapag ang bato sa mesa ng minahan at habang binabaybay ng hangin ang lumang lugar, nawala ang liwanag nito, parang natutulog sa huling pagkakataon. Si Tomas, bagamat wala ng bato, ay may bagong pag-asa. Hindi na siya umaasa sa mahiwagang bagay. Nalaman niyang ang tunay na kayamanan ay nasa puso ng isang tao na marunong magbigay at magpasalamat at hindi natatakot magsakripisyo para sa kapwa. Ang tunay na biyaya ay hindi nakatago sa mga bagay, kundi sa malasakit at sakripisyo ng isang tao para sa iba.